Kabanata 141. Nagulat si Erisa sa makinis na galaw ni Benjamin. With quick reflexes, nilagay niya ang dalawang kamay niya sa dibdib niya para harangan siya. Nagulat siya, nauutol siyang, "Ikaw." Sinilip siya ni Benjamin na may nagmumungkahi, madilim na tingin. Nagliwanag ang mukha niya ng rosas na rosas habang namumula siya sa kahihiyan. "Kinakabahan ka talaga," sabi ni Benjamin. Nakatitig si Erisa sa kanyang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba dahil bigla siyang niyakap nito. "Mr. Graham, pwede bang bitawan mo muna ako?" Sambit ni Erisa. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Benjamin ang matalim na tingin sa kanya. "Bakit parang pamilyar ako sa'yo?" Tanong niya na parang may ibig sabihin. Mas lalong nagpatibok ang puso ni Erisa. Sa isang hindi mapakali ng ngiti, sumagot siya, "Ganito ba ang karaniwang paraan ng pagpupulot ng mga babae?" Bahagyang bamantong hininga si Benjamin at sinabing, "Pumunta ka sa akin na may layunin sa pag-alok ng cheesecake. Bakit parang inosente ka ngayon?" Mas lalong namula ang mukha ni Erisa kaysa kanina. Pinilit niyang palayain ang sarili mula sa kanya, ngunit ito ay walang saysay. Sa mayabang na tono, pinandilatan siya nito. "Actually, may sasabihin ako sa'yo." Anong mapangahas na tao? Iniisip pa niya na sinusubukan kong lumapit sa kanya ng may layunin. "Oh, please," tinaas ni Benjamin ang kanyang makapal na kilay na mausisa at mukhang demonyo. Habang nakahilig ang katawan nito sa kanya, mapang-akit siyang tinignan. Ang kanyang paaba at nakataas na mga mata ay madilim at nagmumuni-muni sa isang mapang-akit na titig. "Ano ito?" tanong ni Benjamin. Mas umatras si Erisa para dumistansya sa kanya. Kahit noon pa, kitang-kita pa rin niya ang hininga nito. Dahil sa tensyon sa hangin, nahirapan si Erisa na mag-focus. Namumula ang mukha, mamulong siya, "Mr. Graham, pwede bang gumawa ka ng paraan?" Nahihirapan siyang magsalita nang lumapit ito sa kanya. Napansin ni Benjamin na namumula pa rin ang mukha niya at bigla siyang binitawan mula sa pagkakayakap. Sa sandaling ginawa niya iyon, mabilis na tumabi si Erisa na may malilim na mga mata. "Ito ba ang iyong nilikha?" tanong niya na may casual na sulyap sa kanya. "Ano?" sagot ni Erisa. Nakatingin siya sa akin na tulala pa rin. Amused, itinaas ni Benjamin ang cheesecake at tumingin sa kanya. "Pinag-uusapan ko ito." Bumalik sa katinoan si Erisa at naging alerto. "Well, si Edwin ang gumawa nito." Pagkatapos ay naglagay si Benjamin ng isang subo ng cheesecake sa kanyang bibig. Ang cheesecake ay nagpasigla ng matamis at citrusy na lasa. Nang nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwalang sinulyapan siya ni Erisa. Hindi siya makapaniwala na gusto talaga ni Benjamin ang mga cheesecake. Habang ninanamnam ni Benjamin ang cheesecake, nag-isip siya saglit bago sinagot ang tanong niya. "Well, naisip mo na ba?" panimula ni Erisa. Nanlaki ang mata ni Benjamin para tignan siya. Dahil doon ay napatigil sandali si Erisa habang iniisip ang tungkol kay Gavin. "Alam mo bang masama ang loob ni Dana kay Gavin?" tanong ni Erisa. "Hindi ko alam noon," sagot ni Benjamin na may kislap sa kanyang mga mata. Sa katunayan, ipinagkit ni Gavin ang katotohanan sa lahat. Nang mapansin ni Erisa ang malungkot na ekspresyon ng mukha nito, bahagyang gamaan ang pakiramdam niya. At least, kumbinsido siya sa pagmamahal nito kay Gavin. "Bueno, sa pagitan ng iyong anak at ng babaeng iyon, sino ang mas mahalaga?" tanong ni Erisa. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at mariin siyang tinitigan. Nang hindi siya sinagot, tinanong siya ni Benjamin, "Ano ang gusto mong sabihin?" May pag-aalinlangang tumingin kay Benjamin, nagtaka si Erisa. Mahalaga rin ba si Dana sa puso niya? Naghinala ka na ba sa relasyon ni Dana at Gavin? Tanong, ulit ni Erisa. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang kanyang bakal na titig sa kanya at walang emosyong ipinakita sa kanyang mukha. Para palawakin ang kanyang punto, tumikim si Erisa. Halimbawa, maaaring hindi si Dana ang tunay na ina ni Gavin. Umaasa si Erisa ng reaksyon mula kay Benjamin, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagkain ng cheesecake na nakayuko sa halip. Sa totoo lang, parang hindi siya nagulat sa narinig niya. Natarante ito kay Erisa. Alam na ba niya ang tungkol dito? "So, sinasabi mo bang ikaw ang tunay na ina ni Gavin?" Sa wakas, itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Erisa. Nawala nang masabi si Erisa. Tumingin siya sa matalim na tingin ni Benjamin at awkward na ngumiti. "Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba kamukha ko ang totoong nanay ni Gavin?" Sarap na tanong ni Erisa. Kahit may pagkakahawig, hindi patunay ang relasyon niyo.
Sagot ni Benjamin sa kanyang madilim na tingin at mahinang boses. Nang malaman ni Erisa na hindi galit si Benjamin sa kanya, kinuha niya ang pagkakataon at idiniin. Actually, anak ko talaga si Gavin. Ngayon, mas lalo pang idiniin ni Benjamin ang kanyang tingin at pinaikit ang kanyang nakataas na mga mata. Naramdaman ni Erisa ang pagtaas ng presyon sa kanya. Ano ang ebidensyang magpapatunay na ikaw ang tunay na ina ni Gavin? Tanong ni Benjamin. Matapos niyang lunukan ng isang bukol sa kanyang lalamunan, sinabi ni Erisa, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kaming magpa-DNA test ni Gavin para sa authentication. Sa sandaling iyon, natapos na ni Benjamin ang slice ng cheesecake at inilapag ang walang laman na plato. Hindi makapaniwala si Erisa na natapos niya talaga ang buong slice na iyon. Nagtagal si Benjamin sa pagpunas ng kanyang bibig at dahan-daang bumalik sa kanyang work desk. Mr. Graham, sinubukan ni Erisa na makakuha ng reaksyon mula sa kanya. Hindi siya sigurado sa palagay niya sa bagay na iyon. Hindi ba siya ang hindi bababa sa nagulat? Sige, nakuha ko na. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin bago niya ipagpatuloy ang ginagawa niya. Nanatili siyang walang pakialam at hindi na siya pinansin pa. Natahimik na naman si Erisa. Kabanata 142. Nag-DNA test din si Dana dati. Napatunayan na siya ang biological mother ni Gavin. Tiningnan siya ni Benjamin na may madilim na tingin. Imposible yan. Napamura si Erisa. Ako ang biological mother ni Gavin. Malamang ay ninakaw ni Dana ang aking DNA para sa kanyang pagsubok noong ako ay banihag sa lugar na iyon 5 taon na ang nakararaan. Ito ay magiging isang piraso ng cake para sa Dana upang makamit ang ganoong gawa. Bakit ka sigurado na anak mo si Gavin? Mataray na tanong ni Benjamin na may hindi maarak na ekspresyon. Mukhang hindi siya naniniwala sa kanya. Nangangamba ang kanyang mga ngipin, sumagot si Erisa, isinilang ko siya, kaya natural, siya ay aking anak. Sa pag-aakalang wala siyang mawawala, sumigaw siya, si Dana ang inagaw siya sa akin. Nang marinig iyon, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinenyasan si Erisa na magpatuloy. 6 na taon na ang nakalilipas, hindi nagtagal pagkatapos kong malaman na buntis ako, dinala ako at ikinulong sa isang abandonadong gusali sa mga suburb hanggang sa katapusan ng aking pagbubuntis. Nang maalala ni Erisa ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at takot sa mga oras na iyon, ang kanyang mga mata ay agad na lumuha habang siya ay nasasakal sa luha. Inalis ni Dana ang aking anak at iniwan pa ako sa disyerto upang ako ay maging pagkain ng mga mababangas na hayop. Buti na lang, may niligtas ako. Kung hindi, hindi ako tatayo dito. Itinago ni Erisa ang pag-iral ng iba pang mga bata habang pinagbabato niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao upang sugpuin ang natamo na puot. Itinayo na ako ni Dana mula sa paglabas ko ng kwarto, at hindi siya titigil para lang maging asawa ni Benjamin. Nawala ang gulat sa mga mata ni Benjamin at naging malungkot ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Erisa. Kung narinig niya ang tungkol dito noon, hindi siya maniniwala na kayang gawin ni Dana ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, pagkatapos niyang makita ang pagmamaltrato nito kay Gavin at napagtanto na hindi niya anak ang kanyang anak, wala siyang dahilan para pagdudahan si Erisa. Mr. Graham, maaari kang pumunta at mag-imbestiga sa iyong sarili kung hindi ka naniniwala sa akin. Matatagpuan pa rin ang abandonadong gusali kung saan nila ako banihag. Tumingin si Erisa kay Benjamin at naisip niyang hindi ito naniniwala sa kanya, kaya sinabi nito sa kanya ang lokasyon ng gusali. Habang si Benjamin ay matamang nakatitig kay Erisa, ang puso niya'y kumikirot nang makita ang puot at paghihirap sa mukha nito. Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit hindi mo hinanap si Gavin sa mga taong ito? Nalungkot si Benjamin para kay Gavin. Nakabalik sana siya ng mas maaga. Sa halip, lumitaw lamang siya pagkatapos ng 5 taon. Kinailangan ni Gavin na lumaki ng walang pagmamahal ng ina sa lahat ng mga taon na iyon. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Erisa. Mr. Graham, papasok ako sa yungib ng leon kung babalik ako bilang isang mahina at walang magawang tao. Gusto akong patayin ni Dana. Kikilos siya laban sa akin kung nakikita niyang banta ang pagbabalik ko. Sa tingin mo kaya kong mabuhay kung wala akong maasahan? Pinigil ni Erisa ang galit sa kanyang puso at sumirit, kahit hindi ako bumalik, hindi ako sumuko sa paghahanap sa aking anak. Iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako bumalik mula sa ibang bansa upang magtrabaho dito, ngunit hindi sumagi sa isip ko na mayroon ka ng aking anak. Nang marinig ni Benjamin na walang maasahan si Erisa, nadaraj ang kanyang puso. Lumapit siya sa gilid niya at nagtanong, nilapitan mo ako dahil kay Gavin. Natigilan si Erisa sa tanong niya.
Nakakunot ang noo niyang sagot, nagkataon lang. Hindi ko alam na ikaw ang ama bago ako bumalik. Nanghuhula lang ako pagkatapos kitang makita. Iyon ang dahilan kung bakit ako pumayag na bisitahin ang iyong bahay sa unang lugar. Natitiyak ko lang ang iyong pagkatao pagkatapos kong makita si Gavin. Oh, tugon ni Benjamin na may hindi mabasang ekspresyon. Nagtaas ng tingin si Erisa para tignan siya. Bigla siyang nabihag ng madilim nitong mga mata. Pero halos kumulo ang dugo niya sa sumunod na sinabi ni Benjamin. Bakit parang ginawa mo iyon para lapitan ako? Erisa gritted her teeth and muttered, "You can authenticate our DNA. Kung hindi ako ang biological na ina ni Gavin, maaari mo akong harapin kung ano ang gusto mo, at hindi ako lalaban." Sigurado ka? Isang tusong tingin ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Oo, walang iniisip na sagot ni Erisa. Hindi niya alam na nakuha na niya ang maternity test report. Ngumisi si Benjamin habang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang mesa. Kinuha niya ang report sa drawer at ibinato sa harap ni Erisa. Erisa, tingnan mo itong mabuti. Kabanata 143. Tinitigan ni Erisa si Benjamin na may pagtataka. Nagtataka siya kung ano ang sinusubukan nitong ipakita sa kanya. Pagkatapos niyang kunin ang papel sa kanya, nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong niyang DNA test report iyon. Nanlaki ang kanyang mga pupil nang mabasa niya ang huling resulta ng pagsusulit. Kaninong report ito? Si Erisa ay hindi makapaniwala, pagkatapos ay naramdaman niya ang isang nagbabala na premonition. Ano sa tingin mo? Sagot ni Benjamin habang nakatingin sa kanya na may halong ngiti. Naningkit ang mga mata ni Erisa. Inilipat niya ang kanyang tingin upang tingnan muli ang resulta ng pagsusulit. Ang pagsubok na ito sa akin ni Gavin. Imposible. Nang sinubukan niyang pabulaanan, nagsimulang magsalita si Benjamin. Ito ang maternity test report niyo ni Gavin. Sa tingin mo ba ay hindi ako nagkaroon ng hinala? Gayunpaman, hindi mo ako kayang lokohin sa iyong mga kasinungalingan. Nang tingnan ang mapang uyam na tingin ni Benjamin, nakaramdam si Erisa. Ang resulta ng pagsusulit na ito ay pekeng. Nagdududa ka ba sa akin? Nagdilim ang mukha ni Benjamin sa narinig. Sino ang nagbanggit na kung siya ay napatunayang mali, maaari kong harapin siya kahit anong gusto ko? Napatulala si Erisa. Anak ko talaga si Gavin. Paanong hindi siya? Kung isa lang ang anak ko, malamang maniniwala ako dito, pero nanganak ako ng quintuplets. Higit pa rito, eksaktong kamukha ni Gavin sina Jasper, Zachary, at Oliver. Hindi ako maaaring magkamali. Nakaramdam ng sarap si Benjamin habang nakatingin sa nakatulala na babae. Kahit hindi ikaw ang biological mother ni Gavin, mukhang nagkakasundo ka sa kanya. Sa makatuwid, pahihintulutan kitang manirahan dito sa loob ng ilang panahon habang tinitiyak ang iyong kaligtasan. Gayunpaman, hindi ka nananatili bilang ina ni Gavin kundi bilang isang yaya. Nang marinig ang mga salita ni Benjamin, pinandilatan siya ni Erisa nang hindi makapaniwala. Maging yaya ng sarili kong anak. Iyan ay walang katotohanan. Hindi ako sang-ayon dito. May 4 pa akong anak sa bahay. Kung magiging yaya ako dito, sinong mag-aalaga sa kanila? Iiyak si Jessie kung wala ako. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Ang kalupitan ay nakatago sa kanyang titig habang nagtanong, hindi mo na gusto ang aking anak. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Imposible yon. Anak ko silang lahat. Ipinanganak ko sila at lahat sila ay syota ko. Gusto ko si Gavin, pero hindi ako pwedeng maging yaya niya. Ako nga ang biological mother ni Gavin, pero hinihiling niya pa rin akong maging yaya niya. Ano ang gusto mong maging, kung hindi isang yaya? Tanong ni Benjamin habang matamang nakatitig sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang marinig ang tanong nito. Umiwas siya ng tingin habang mahinang sumagot, I am, in fact, his mom. Hindi ang yaya niya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Benjamin. Gusto mong maging Mrs. Graham. Natigilan si Erisa. Ayoko, okay. Mababawasan kaya ang pagiging self-absorbed ng lalaking ito. Talaga bang iniisip niya na lahat ay gustong maging asawa niya? Gusto ko lang maging nanay ni Gavin. Hindi, nanay niya ako. Sabi ni Erisa na namumula ang mukha. Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Si Erisa ay walang alam kung paano siya napunta sa kanyang maling panig. Nanginginig sa takot ang puso niya habang nakatingin sa malamig na ekspresyon ng lalaki. Gusto man niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa presensya ng iba pang mga bata, hindi niya alam kung paano ito gagawin sa sandaling iyon. Mukhang may nararamdaman pa rin siya kay Dana.
Kung sasabihin ko sa kanya ang totoo tungkol sa mga bata, baka isipin niya na gumagawa ako ng ibang dahilan para mapalapit sa kanya. Tinapik ni Benjamin ang kanyang mga daliri sa desk, at masasabi ng mga taong nakakakilala sa kanya na wala siya sa magandang mood. Naramdaman ni Erisa ang isang mapanganib na aura mula sa kanyang pagkilos. Saktong pag-atres niya ng ilang hakbang, natapilok siya sa isang upuan sa likod at natisod sa upuan. Nanlilisik ang mga mata ni Benjamin sa kanyang nakakatakot na mukha. Pagkatapos ay sumandal siya at inilagay ang dalawang kamay sa armrests. Nang ibabaw ang tingin niya kay Erisa at sinabing, ang paglalaro ng husto para makuha ay hindi talaga uubra sa akin. Nawala nang masabi si Erisa. Upang pabulaanan siya, sinabi niya, mayroon akong asawa. So, walang dahilan para makipaglaro ako ng hard to get. Nairita si Benjamin matapos marinig iyon. Hindi pa rin umamin ng totoo ang babaeng ito. Instead, she is trying to fool me by make up a man. Tingnan natin kung hanggang kailan niya kayang gawin ang gawaing ito. Sa pag-iisip na iyon, hinawakan ni Benjamin ang baba ni Erisa at nagtanong ng may babala, sino ang asawa mo? Kabanata 144. Saglit na nablangko ang isip ni Erisa dahil ito ay isang kasinungalingan na naisip niya sa spur of the moment. Wala siyang ideya kung sino ang taong pinag-uusapan. Anak ba sila ng asawa mo? Tanong ni Benjamin na may matinding kislap sa kanyang mga mata. Nakonsensya si Erisa. Umiwas siya ng tingin at sumagot, oo. Kung hindi, habang sinasabi niya iyon ay parang gusto niyang sampelan ang kanyang bibig. Lahat sila ay anak niya. Bakit hindi ko na lang sinabi sa kanya ang totoo? Napasimangot si Erisa. Sa pagtingin sa ngiti na lumitaw sa mukha ng lalaki, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang lumitaw sa kanyang loob. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang sinusubukan niyang gawin? Erisa, sinungaling ka. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Benjamin sa babaeng nasa harapan niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Hinampis niya ang kamay ni Benjamin at hinimas ang kanyang baba na nagsimulang sumakit sa kurot ni Benjamin. Maputi ang kanyang kutis at madaling mamula kung naiipit ito kahit kaunting lakas. Nang makita iyon, kumislap ang mga mata ni Benjamin. Tinitigan niya ang mga pulang marka sa baba ni Erisa at inisip kung gumamit ba siya ng sobrang lakas. Mr. Graham, ano ang akusasyon? May guilt na tanong ni Erisa. Ngumuso si Benjamin bilang tugon. Walang sabi-sabi, nagsimula siyang lumapit sa babae, dahilan para samandal ito sa upuan. Ang kanyang mga hininga ay nagpamanhid sa sentido ni Erisa. Nagsinungaling ka, ito ba ay isang akusasyon? Tinitigan siya ni Benjamin na parabang nakikita niya ang sarili niya at lahat ng mga sikretong itinatago niya. Sa sandaling iyon, isang nakakainis na ngiti ang sumili sa mukha ni Erisa. Mr. Graham, sinasabi ko sa iyo ang totoo, ngunit hindi ka naniniwala sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Alin ang katotohanan at alin ang kasinungalingan? Sagot ni Benjamin na may sariling tanong. Lahat ng mga ito ay katotohanan. Napalunok si Erisa at sumagot. Alam niyang ayaw aminin ni Erisa, tumayo si Benjamin at hindi na siya nanunukso. Titingnan ko si Gavin. Agad na tumakbo si Erisa patungo sa entrance ng study pagkasabi niya noon. Habang nakatingin sa babaeng buong lakas na tumatakas, sumili ang ngisi sa mukha ni Benjamin. Natigilan si Erisa nang makita niya si Gavin na naghihintay sa labas ng study, at mabilis niyang hinayla ang bata. Narinig mo yun, Gav? Umiling si Gavin at sinabing, Mommy, nandito ako dahil natatakot akong mabuli ka ni Daddy. Naantig si Erisa sa sinabi nito, at buong pagmamahal niyang kinurot ang ilong nito. Mommy, nasabi mo na ba kay Daddy? Nakatingin sa umaasang mga mata ng anak, napabuntong hininga si Erisa at umiling. Hindi, nahirapan siyang maunawaan ang kalagayan ni Benjamin. Minsan, ang lalaki ay madaling kausap, ngunit sa ibang pagkakataon, mahirap siyang kausap. Frustrated, itinaas ni Erisa si Gavin sa kanyang mga braso at nagsimulang umakyat sa hagdan habang naglalabas ng hangin. Sinabi ko sa daddy mo na anak kita, pero hindi siya naniniwala sa akin. Sa halip, gusto niya akong maging yaya, ako ang nanay mo. Paano ako magiging yaya mo? Responsibilidad ko bilang isang ina na tretuhin ng mabuti ang anak ko at gawin ang lahat para sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng pagiging yaya? Imposibleng mabayaran ako sa pagtupad sa aking mga tungkulin bilang isang ina. Inilibot ni Gavin ang kanyang mga mata. Grabe naman si Daddy. How dare he lie kay Mommy? Hindi inilantad ng maliit na bata ang pakanan ng kanyang ama, at sa halip ay inaliw niya si Erisa. Huwag kang mag-alisa, Mommy.
Pagtitiwalaan ka ni Daddy pagkatapos mong makita ang mga kapatid ko. Nang marinig ni Erisa ang kanyang sinabi, hindi napigilan ni Erisa na mapabuntong hininga. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay hindi kasing dali ng hitsura nito. I think may tiwala pa rin. Ang daddy mo kay Dana. Mas mabuting huwag na lang ipaalam sa kanya ngayon. Kinurap ni Gavin ang kanyang mga mata sa kanyang ina at pinabulaanan, Mommy, wala nang tiwala si Daddy kay Dana. Ayaw niyang niloloko siya ng mga tao. Dahil doon, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Papatayin ba ako ni Benjamin kapag nalaman niyang itinago ko sa kanya ang mga bata? Looking at Arisa's worried expression, Gavin immediately consoled her, kanina ka pa ba sinaktan ni Daddy, Mommy? Napatingin si Erisa sa anak, baka sa mukha nito ang kakaibang ekspresyon. Nananakit ng tao si Daddy. Umiling si Gavin at mabilis na idinagdag, masasamang tao lang ang pinapatamaan ni Daddy. Hindi niya papatulan si Mommy. Nakahinga ng maluwag si Erisa, at dinala niya si Gavin sa banyo para maligo. Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol dito. Tara, maligo na tayo. Nahihiya si Gavin. Kaya ko namang maligo, Mommy. Maligo ka na. Ayos lang. Hayaan mong tulungan ka ni Mommy. Hindi mapigilan ni Erisa na makonsensya sa anak. Hindi niya nagawang paligawan siya noong bata pa siya at gusto niyang makabawi ngayon. Natuwa si Erisa nang makita ang tumal na mukha ni Gavin, at marahan niyang hinawakan ang ilong nito. Kabanata 145. Nahihiya ka ba? Maglalaba lang ng buhok si Mommy pagkatapos. Hinaplos ni Erisa ang ulo ni Gavin at pumayag na ayaw niyang ilagay sa dilema ang anak. Natuwa ang batang lalaki nang marinig iyon, napasigaw sa tuwa, okay. Natawa si Erisa at pinahiga ang anak sa hita niya. Binasa niya ng tuwalya ang buhok ni Gavin at nagpahid ng shampoo sa ulo nito. Habang minamasahe ni Erisa ang anit ng batang lalaki, nagsimulang bumuo ng bula. Napakabait ni Mommy, ngumiti si Gavin. Masyadong masungit si Daddy. Nagulat si Erisa sa narinig. Palagi kang hinuhugasan ni Daddy ang buhok mo. Minsan. Napaawang ang bibig ni Erisa. Mahirap isipin ang isang lalaking tulad ni Benjamin na nagpapaligaw sa kanyang anak. Maghuhugas ka ba ng buhok mamaya, Mommy? Hayaan mong tulungan kita. Natuwa si Erisa sa sinabi ni Gavin. Ayaw ni Mommy na hugasan ang kanyang buhok ngayon. Tutulungan ko si Mommy kung gusto mong hugasan ang iyong buhok sa susunod. Bahagyang namula ang mukha ni Gavin. Oo naman. Tuwang-tuwa namang sumang-ayon si Erisa. Matapos hugasan ang buhok ni Gavin, pinatuyo niya ang buhok nito ng tuwalya at pina-blow dry. Pagkatapos, hinayaan niyang maligo mag-isa si Gavin. Maligo ka na, Mommy. Kaya ko ang sarili ko. Itinaas ni Gavin ang ulo at sinigurado ang kanyang ina. Sige, umalis si Erisa at sinara ang pinto para sa anak. Pagkatapos, naligo siya sa guest room. Laging handa si Edwin. Kaya naman, napagtanto na lamang ni Erisa na wala na siyang damit na mapapalitan matapos habarin ang set ng damit na suot niya. Binalot niya ang sarili ng tuwalya pagkatapos niyang maligo at naglakad patungo sa wardrobe. Doon, nakita ni Erisa ang maraming bagong damit na nakasabit sa wardrobe, at lahat ito ay nasa kanyang sukat. Lahat ng ito ay akin. Sa pagtingin sa mga makukulay na damit sa wardrobe, hindi niya napigil ang idaan ang mga daliri sa mga iyon habang may suot na masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Naglabas si Erisa ng damit at isang set ng underwear at isusuot na sana ito nang biglang bumukas ang pinto. Bigla niyang binalot muli ang tuwalya sa sarili. Natigilan si Erisa nang makita niya si Benjamin na papasok sa kwarto. Ginoong Graham, walang kamalay-malay na kalalabas lang ni Erisa mula sa paliguan, nagdilim ang mga mata ng lalaki nang bumagsak ang tingin nito sa mga balingkinitang binti nito na nakalabas. Mabilis na isinara ni Erisa ang kanyang mga paa at itinago ang kanyang kahihiyan. Nagtanong siya sa malakas na boses, ano ang problema? Hindi ba niya alam na laging kumakatok bago pumasok sa kwarto ng iba? Inilipat ni Benjamin ang tingin sa mukha niya at sinabing, ingatan mo si Gavin ngayong gabi. May aasikasuhin ako. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si Erisa, okay. Naiintindihan ko. Sa pagtingin sa kanyang maingat na ekspresyon, niniting ni Benjamin ang kanyang mga kilay. Hindi mo kailangang mag-ingat sa akin. Hindi ako interesado sa'yo. Ano? Galit na galit si Erisa sa sinabi nito, ngunit nang bumalik siya sa katinoan ay isinara na ng lalaki ang pinto at umalis. Kinailangan niyang maglaan ng ilang sandali para pakalmeyan ang sarili bago magbihis. Sandali lang. Bakit ako nagagalit? Walang dahilan para magalit ako.
Marahang sinampal ni Erisa ang kanyang pisngi bago tinungo ang silid ng kanyang anak. Samantala, nakaupo sa kama si Gavin bitbit ang phone niya na parang may tatawagan. Pumasok si Erisa sa kwarto at nilock ang pinto. Pagkatapos, nilapitan niya ang kanyang anak. Sinong tinatawagan mo, Gav? Mommy, gusto kong tawagan ang mga kapatid ko. Namiss sila ni Gavin. Baka tulog na sila. Samahan ka ni Mommy habang sinusubukan mong matulog. Okay. Okay. Mabilis na ibinaba ni Gavin ang kanyang telepono at tuwang-tuwang tinapik ang pwesto sa tabi niya. Nang makita iyon, akap si Erisa sa kama kasama ang batang lalaki at binigyan ito ng mahigpit na yakap. Sinabi niya kay Gavin ang ilang mga kwento sa pagtulog. Bagamat narinig na niya ang lahat ng mga kwento noon, masaya pa rin siyang marinig ang malambot at malumanay na boses ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, nakatulog si Gavin. Natunaw ang puso ni Erisa nang makita ang maliit na batang lalaki sa kanyang mga bisig, na nahulog sa malalim na pagkakatulog. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hinaplos ang kanyang noo. Sweet dreams, Gav. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw at natulog. Samantala, pinangunahan ni Benjamin ang kanyang mga tao sa abandonadong gusali kung saan nakakulong dati si Erisa. Mukhang nawasak ang gusaling ito kamakailan lang, Mr. Graham. Nakatingin sa mga guho sa kanyang harapan, sabi ni Ethan kay Benjamin. Napatingin si Benjamin sa compound at pinaikit ang mga mata. Kaninong teritoryo ito? Tanong niya sa matigas na boses. Ang lugar na ito ay buo kamakailan, ngunit ngayon ito ay nawasak. Ano ang sinusubukan nilang pagtakpan? Si Ethan ay nagpatakbo ng isang mabilis na pagsisiyasat at agad na nakuha ang sagot sa tanong ni Benjamin. Ito ay kabilang sa pamilya ng York, at ito ay nasa ilalim ng York Corporation. Isang marahas na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Kabanata 146. Well, hindi ba sila mabilis sa kanilang mga paa? Malamig na nguya ni Benjamin. Ang isang pakiramdam ng kalupitan ay nakatago sa loob ng kanyang pagkakatitig sa mga guho. Paanong hindi malalaman ni Erisa kung ang lugar kung saan siya dinukot ni Dana ay isa sa mga ari-arian ng sarili niyang pamilya? Sa sinabi niya, malamang na wala siyang ideya na ang gusali ay pag-aari ng pamilya York. Tingnan ang bawat detalye mula sa 5 taon na ang nakakaraan. Alamin kung sino ang nagpabihag kay Erisa, kinidnap ang mga bata, at iniwan siya sa kaparangan. Suriin ang bawat individual na kasangkot sa insidenteng ito at ang kanyang relasyon sa pamilya York. Gusto kong malaman ang lahat. Ang boses ni Benjamin ay malamig na parang yelo, na nagdulot ng panginginig sa lahat ng tao sa paligid niya. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Nagulat siya sa sobrang pag-aalaga ni Benjamin kay Erisa. Malapit na bang magkaroon ng asawa ang CEO natin? Pinandilatan siya ni Benjamin at napabulalas, ano pa ang hinihintay mo? Oo. Nagmamadaling sagot ni Ethan, saka pumasok sa trabaho. Sumulyap si Benjamin sa likod at pinaikit ang kanyang mga mata sa mga guho. Matalim ang titig niya gaya ng dati. Pagkaalis ni Benjamin sa lugar na iyon ay dumiretso siya sa apartment. Gayunpaman, hindi siya umakyat sa itaas. Nanatili lang siya sa sasakyan at nakatitig sa bahay ni Erisa. Kung umakyat siya sa itaas, makikita niya ang ilan sa kanyang mga anak. Isang bodyguard, na nanonood mula sa kadiliman, ay agad na tumungo at nagulat, Mr. Graham, kami ay patuloy na nagbantay sa buong oras na ito. Wala pang lumabas ng building. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin habang tumatango. Ituloy mo, padalhan ako ng mga larawan ng sino mang lalabas ng gusali. Oo, sir. Napatingin ang bodyguard kay Benjamin at nagtanong, Mr. Graham, hindi ka ba aakyat? Hindi, siguraduhing manatiling nakatago. Nag-aalala si Benjamin na mabigla ang mga bata sa kanyang biglaang pagsulpot. Kaya naman, inalis niya ang lahat ng iniisip na bisitahin sila. Bukod dito, ang mga bata ay dapat na mahimbing na natutulog sa oras na iyon. Hindi rin naman kailangang magmadali para makita sila. Nagmaneho siya pabalik sa Yaleview. Sa mahimbing na tulog ng mga kasambahay, ang tirahan ay patay na tahimik. Nagtiptoed si Benjamin sa hagdanan at dumiretso sa guest room pero walang bakas ng Erisa. Pagkatapos, tinungo niya ang kwarto ni Gavin. Gayunpaman, hindi umikot ang doorknob. Nakalok ito mula sa loob. Mabilis niyang sinulyapan ang doorknob bago bumalik sa kanyang kwarto. Sa kwarto ni Gavin, parang mga sanggol sina Erisa at Gavin. Sa pagbubukang liwayway kinabukasan, nagulat si Erisa na nagising na isang bata lang ang nakayakap sa kanya. Namalayan na lang niyang nasa Yaleview na siya pagkatapos niyang matauhan. Si Gavin ang nasa tabi niya.
Maaaring ang trauma ng pagkuha ng kanyang mga anak mula sa kanya 5 taon na ang nakakaraan, ngunit siya ay matatakot kung hindi niya makita ang kanyang mga anak sa sandaling siya ay magising. Kinalma ni Erisa ang sarili, hinalikan si Gavin, saka naghilamos. Pagkatapos magpalat ng damit, lumabas siya ng silid upang makita si Benjamin na papalabas ng kanyang kwarto. Nakasuot siya ng sportswear at ang kanyang tingin ay matalas gaya ng dati. Nagulat si Erisa saglit bago niya ito mabilis na binati, "Good morning, Mr. Graham." "Oo," matigas na sagot ni Benjamin. "Hindi man lang ba niya ako binati pabalik? Hindi naman kasi kami sa kumpanya. Bumaba ako para ipagluto si Gavin ng pagkain." Bumaba si Erisa sa hagdanan pagkatapos ipaalam kay Benjamin. Dama po ang mga mata nito sa kanyang mga binti habang sinusundan siya nito. Ang kanyang puting niebe na mga bukong-bukong na may dugtong na kulay rosas ay nanlinlang sa kanya. Lumamlam ang tingin ni Benjamin. Ang pakiramdam ng may nakatingin sa kanya mula sa likuran ay naging dahilan para hindi siya comfortable sa paglalakad. Naramdaman niya na nakasunod si Benjamin sa likuran niya. Lumingon si Erisa upang tingnan ngunit hindi sinasadyang nalampasan ang isang hakbang. Isang malaking kamay ang nag-abot para hawakan ang kanyang palso at hinayla siya pataas, kaya agad na natanggal ang lahat ng posibilidad na siya ay mahulog. Napahawak si Erisa sa dibdib ni Benjamin sa gulat. "Bakit ka lilinggan kapag pababa ka ng hagdan?" Retorika niyang tanong na may bahid ng pagsuwi sa kanyang husky voice. "Salamat po, Mr. Graham," awkward na sabi ni Erisa. Inangat niya ang kanyang ulo, nabighani lamang sa nakausli at nakakaakit na mansanas ni Adam. Mabilis na tumabi si Erisa kasabay ng pag-agos ng init sa kanyang pisngi. Kahit na mas matangkad na si Benjamin kay Erisa, mas convenient para sa kanya na tumabi sa kanya dahil nakatayo ito sa itaas niya. Mariin niyang tinitigan ang namumula nitong mukha. Ang kanyang manipis na labi ay kurbadang paitaas sa isang nakakalokong ngisi. "Hindi na kailangang tawagin akong Mr. Graham kapag nasa bahay na tayo." Kabanata 147. Naguguluhang tumingin sa kanya si Erisa. Hindi maipaliwanag na namula ang kanyang mukha nang magtama ang kanyang mga mata sa madamdamin at nakakaakit na mga mata ni Benjamin. Gayunpaman, winasak ng alaala ang kanyang mga masasakit na salita kagabi ang anumang pananabik na sumibol. "Oo, Graham." Tumango siya habang nagsasalita, saka tumalikod para bumaba ng hagdan. Dumilim ang personalableng mukha ni Benjamin habang nakatitig sa likuran ni Erisa. Marahan siyang umungol bago lumabas para sa kanyang morning run. Nilinggan ni Erisa ang kanyang ulo upang mabilis na tumingin. Nang makita niya ang malamig na silwete nito patungo sa pinto, bahagyang lumuhad ang sulok ng lobby nito. Kanina lang, akala niya ay medyo interesado si Benjamin sa kanya, pero parang nag-o-overthink siya sa mga bagay-bagay. Tinapik-tapik ni Erisa ang mga pisngi para matauhan bago pumunta sa kusina. Masayang bati ni Edwin sa kanya, "Good morning, Miss York." "Magandang umaga, Edwin." Nakangiting bati sa kanya ni Erisa. "Ganito ka ba kaga dahil gutom ka, Miss York?" "Gumawa lang ako ng sinigang na oatmeal." Masigasig siyang tiningnan ni Edwin, at naramdaman niya ang pagiging palakaibigan nito. Ngumiti siya at sumagot, "Hindi, gusto ko lang gumawa ng masarap para kay Gavin." "Iistorbo kita kung ganoon, Miss York." Allergic si Gavin sa harina, kaya basta walang harina sa pagkain, okay lang. Nawasak ang puso ni Erisa sa pag-iingat ni Edwin. Ni hindi niya alam ang tungkol sa allergy ni Gavin. "Salamat sa paalala, Edwin. Itatago ko iyon sa isip ko." Tumango si Edwin bilang sagot at tinulungan siya sa pagluluto ng almusal. Mas gusto ni Mr. Graham ang western style na almusal. Mabilis na huminto si Erisa para ngumiti kay Edwin. Nagluluto lang siya ng almusal para sa kanyang anak, kaya wala siyang pakialam sa gusto ni Benjamin. Makalipas ang ilang laps, nag-vibrate ang phone ni Benjamin. Galing iyon sa isang bodyguard. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng ilang mga larawan. Napakunot ang noo ni Benjamin habang inilalarawan sa mga larawan si Bradley na umalis sa isang gusali kasama ang isang bata. Kaya ang lalaking ito ay talagang nakatira sa kanyang tahanan. Ang kanyang tingin ay nahulog sa maliit na bata, na ang balat ay kasing ganda ng snow at kamukha ni Gavin. Isang magiliw na tingin ang sumili sa kanyang mga mata habang ang kanyang tingin ay nananatili sa imahe ng bata ng ilang sandali. Tumakbo pa siya ng ilang laps bago bumalik. Sa sandaling pumasok si Benjamin sa bahay, ang mapang-akit na bango ng masasarap na pagkain ay bumalat sa kanya. Nagtungo siya sa kusina upang makita si Erisa na naka-apron, abala sa pagluluto sa kalan.
Naantig ang kanyang puso, at ang tanawin sa kanyang harapan ay nagpasaya sa kanya. Anong ginagawa mo? Ang biglaang pagsulpot ni Benjamin ay bumulaga sa kanya, dahilan para ihulog niya ang kanyang kutsara sa kumukulong sabaw. Ang ilan ay tumalsik palabas at dumapo sa likod ng kanyang kamay. Nagmamadaling umatras si Erisa, hinimas ang kamay. Lumapit ito sa kanya at hinayla ang kamay nito. Tanong niya sa tonong nag-aalala, paano ka naging pabaya? Nasaktan ka ba? Sa pagmamadali, binawi ni Erisa ang kanyang kamay nang maramdaman ang init ng kamay ni Benjamin. Ayos lang ako, konting splash na lang. Sumulyap si Benjamin sa kanya, pagkatapos ay sinabing, bakit ka makulit? Kumaibat ang gilid ng lobby ni Erisa nang agad niyang sinisi si Benjamin, kung hindi dahil sa pagsulpot mo ng ganyan, hindi ako nabigla. Hindi ba niya alam kung gaano kadelikado ang pagkagulat ng isang tao? Itinaas niya ang kanyang noo nang walang kahit katiting na guilt. The way I see it, isa ka lang nakakatakot na pusa. Nagsalita ako sa normal na volume, ngunit tumalon ka sa iyong balat. Nakafocus ako sa pagluluto ko. Halatang magugulat, ako kapag bigla mo akong kinausap nang wala sa oras. Sinaman siya ng tingin ni Erisa bago ipinagpatuloy ang pagluluto. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa likod ng kanyang mga tenga, na isang kumikinang na puti. For convenience's sake, hinawi ni Erisa ang buhok niya, tumambad ang batok. Sa pananaw ni Benjamin, ito ay mapang-akit at pambabae. Sumilip si Erisa sa gilid para ilak ang mga mata gamit ang malalim niyang titig. Bumilis ang tibok ng puso niya. Umiwas siya ng tingin, sa pag-aakalang aalis siya. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Naramdaman niyang nakatayo ito malapit sa kanya habang hinahalo niya ang sabaw. Bumibilis ang tibok ng puso niya. So, anong ginagawa mo? Tumingin si Benjamin sa palayok, pagkatapos ay kay Erisa. Ang mainit niyang hininga ay kumikiliti sa kanyang leeg habang ang kilati ay humihila sa kanyang puso. Kabanata 148. Pinigilan ni Erisa ang kanyang nag-aalinlangang mga tibok ng puso at sumagot ng mahinahon hanggat maaari, sabaw ng buto. Siya ay lumalaki pa rin, kaya ang pagkakaroon ng higit pa nito ay mabuti para sa kanyang paglaki. Ang mga bata ay nagtanghalian sa paaralan, kaya maaari lamang niyang ibuhos ang higit na pagsisikap sa kanilang mga almusal at hapunan. Sabaw ng buto para sa almusal. Nakataas ang kilay ni Benjamin habang nagtatanong. Masarap ang amoy, ngunit hindi siya sigurado kung ang bango ay mula sa sabaw. Sagot ni Erisa, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw na ito. Ang balancing dieta ay mahalaga. Anuman, madalas na nilampasan ni Benjamin ang almusal. Hindi niya ito gaanong inintindi, basta't natapos ang trabaho. Nag-almusal lang siya para makasama si Gavin kaya hindi na niya ito pinag-isipan. Si Edwin ang naglabas ng lahat ng hinto para sa mga almusal ni Gavin. Kailan ito gagawin? Ang ibig niyang sabihin ay gutom na siya at gusto na niyang kumain. Walang gaanong iniisip na sagot ni Erisa, magtatagal pa. Paglabas ni Benjamin sa kusina, nakahinga siya ng maluwag at nagpatuloy sa pagluluto. Nang matapos na siya, humingi siya kay Edwin ng lalagyan ng pagkain para ilagay ang pagkain. Tanong ni Edwin na may pagtataka, Miss York, wala ka ba dito? Ito ay para kay Gavin sa tanghalian. Natural na sagot ni Erisa, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awkward. Hindi siya sigurado kung ano ang iisipin ni Edwin sa kanya kung alam niyang nag-iimpake siya ng sabaw para sa iba pa niyang mga anak. Gayunpaman, tila hindi labas na mag-impake sila ng pagkain dahil mga anak din sila ni Benjamin. Marami iyan. I doubt na matatapos ni Gavin ang lahat. Tumingin si Edwin at nakitang nakaimpake na si Erisa ng kalahati ng sabaw. Ayos lang. Maaari niyang makuha ito kapag siya ay nagugutom. Ang pagkakaroon ng ilang beses sa isang araw ay mabuti para sa kanyang paglaki, casual na sabi ni Erisa. Naantig si Edwin. Talagang mahal mo si Gavin, Miss York. Nakangiting tugon niya ngunit hindi ito umimik. Matapos itabi ang nakaimpake na pagkain, umakyat siya sa itaas para gisingin si Gavin. Gayunpaman, gising na siya at naghilamos. Sweetheart, gising ka na. Pumasok si Erisa para makita ang anak sa harap ng lababo ng banyo. Lumapit siya at masuyong sinuklay ang buhok nito sa mukha gamit ang mga kamay niya. Magandang umaga, Mommy. Sinalubong siya ni Gavin ng ngiting kasing liwanag ng araw. Morning, sweetheart. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. Curious na tanong ni Gavin, Mommy, bakit ang aga mo? Nagluto ako ng almusal. Pinunasan ni Erisa ang mukha gamit ang basang tuwalya pagkatapos niyang mag-toothbrush. May mabango.
Nakakita si Gavin ng mabangong amoy mula kay Erisa. Ibinaba niya ang kanyang ulo para sumangot, at tama siya. Sweetheart, nag-impake ako ng napakalaking tulong para may bahagi mo kay Zachary at sa iba pa sa paaralan, sabi ni Erisa habang nakatingin sa pinto. Okay, sagot ni Gavin habang tumatango. Sinulyapan niya si Gavin at idinagdag, sinabi ko kay Edwin na iniimpake ko ang lahat para sa iyo. Ngumisi si Gavin. Alam ko, Mommy, hindi ko sasabihin kahit kanino. Salamat, sweetheart. Tinapik ni Erisa ang ulo niya at inilabas siya para magpalit ng damit pagkatapos niyang magpunas ng mukha. Nagpalit siya ng bagong damit dahil amoy mantika at usok ang kanyang damit. Mommy, ang ganda mo. Nakaupo si Gavin at naghihintay sa gilid ng kama. Nakabihis na siya at nakahanda na ang kanyang maliit na backpack. Tumawa si Erisa at sinabing, ang ganda mo rin, sweetheart. Nilapitan siya nito at hindi napigil ang yakapin at lunurin ng mga halik. Gavin ay over the moon sa kanyang matambok pisngi na beet red. Nakasandal si Benjamin sa pinto. Bahagyang ngiti ang kanyang lobby nang makita ang isang mapagmahal na ina at anak. Bumaba na tayo para mag-almusal, mungkahi ni Erisa. Napansin lang niya si Benjamin nang lumingon siya. Tumango lang si Erisa. Okay, sagot ni Gavin, sa kanyang yakap. Pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa leeg nito, ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Napansin ni Benjamin si Erisa na nahihirapang buhatin si Gavin, kaya sumigaw siya, Gavin, bumaba ka na. Napanguso si Gavin sa mahigpit na ugali ni Benjamin. Lumingon si Erisa kay Benjamin at kinukumbinsi, maaari ko siyang buhatin kung saglit lang, Graham. Mas gusto na lang niyang yakapin ang anak. Pininipis ni Benjamin ang kanyang mga lobby at ibinaba ang topic doon. Kabanata 149. Kamusta ka na, sweetheart? Kinanta ni Erisa ang papuri ni Gavin habang akmang buhatin siya pababa ng hagdan. Hindi niya mapigil ang kurutin ang mapupungay nitong pisngi. Nakangiting sagot ni Gavin. Napaka-cute niya sa tuwing kasama niya si Erisa. Pinunasan niya ang kanyang mahahabang pilik mata, na lalong nagpamukha sa kanya na kaibig-ibig at kaibig-ibig. Nanlilisik ang mga mata ni Benjamin sa direksyon ni Gavin. Bahagya siyang natarante sa kaibahan ni Gavin sa harap ni Erisa. Halika dito. Ihahatid ka ni Daddy sa hagdan. Mabilis niyang inakbayan si Gavin nang makarating sila sa taas ng hagdan. Napasulyap si Erisa sa kanya at naramdaman na, taliwas sa kanyang karaniwang dominanteng hitsura, si Benjamin ay may medyo makonsiderasyon sa kanya. Mag-ingat ka sa iyong hakbang. Binalaan siya ni Benjamin kasama si Gavin sa isang braso at ang isa sa kanyang likod. Namula siya sa kahihiyan. Oh, she exclaimed, dropped her head to look at the hagdanan. Hinawakan siya ni Benjamin gamit ang kanyang kamay, na nararamdaman kung gaano kainit ang kanyang balat sa ilalim ng kanyang manipis na damit. Hindi niya namamalaya na binilisan niya ang kanyang lakad, ngunit hindi ito nakakatulong na maglagay ng anumang distansya sa pagitan nila. Namumula ang pisngi ni Erisa. Sumilip siya kay Benjamin ngunit nakita niyang nanatiling nakaharap ang mga mata nito na may malamig na tuwid na mukha. Iniwas niya ang tingin at pinipigilan ang nararamdaman. Mabait lang siya. Nilinggan siya ni Benjamin habang pababa sila ng hagdan. Natural niyang binawi ang kamay niya bago muling ibinagsak si Gavin sa sahig. Pumunta ka dyan. Seryoso ang tono ng kanyang malalim na boses. Sumulyap si Gavin kay Benjamin, pagkatapos ay tumungo sa kusina nang magkahawak kamay si Erisa. Mommy, mag-breakfast na tayo. Okay. Hindi mapigilan, palaging tinitingnan ni Erisa si Gavin na may kasaganaan ng pagmamahal at pagmamahal. Nagningning sa emosyon ang titig ni Benjamin nang bumagsak ito sa nakangiting mukha ni Erisa. Habang nauuna sina Erisa at Gavin ay naramdaman niyang may nakatitig sa kanya mula sa likuran kaya naman bumilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, hindi niya naabutan si Benjamin na nakatitig sa kanya nang subukan niyang masulyapan ang nakapalibot na reflective surface. Kaya naman, inisip niya na siya ay masyadong sensitibo at tumigil sa pag-iisip ng masyadong malalim tungkol dito. Lumipat ang tingin ni Benjamin mula sa kanyang mukha patungo sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng puting lapis na palda, na lalong nagpatingkad sa kanyang hourglass figure. Ang kanyang kasuotan ay naglabas ng lahat ng kanyang mga merito. Siya ay tumatagos sa kapanahunan, kagandahan, at sexual na apela. Ipinaris ni Erisa ang white pencil skirt na may mint green satin blouse. Ito ay simple, sunod sa moda, at matino. Ang kanyang nakalantad na mga puting binti at mesla na bukong-bukong ay tila tinutokso si Benjamin na paglaruan ng mga ito. Nagdilim ang kanyang mga mata. Gusto kong umupo kasama si Mommy. Naglakbay ang boses ni Gavin sa kusina.
Binuhat siya ni Benjamin at inilagay sa kanyang upuan. Binitawan ni Erisa ang kamay ni Gavin at hinayla ang isang upuan. Mabilis na tumingin sa kanya si Benjamin, pagkatapos ay umupo sa yulunan ng mesa. Kasunod nito, umupo siya sa kanyang upuan. Nagmamadaling naghain ng almusal si Edwin. Isang mangkok ng sabaw na niluto ni Erisa ang ibinigay kina Erisa at Gavin. Sa kabilang banda, inihain ni Edwin si Benjamin Western breakfast. Ilang iba pang Eastern breakfast dishes ang inilagay din sa dining table. Halika, sweetheart, uminom ka muna ng sabaw. Ipagpatuloy ang iba. Inisikaso ni Erisa ang almusal ni Gavin. Hinalo niya ang sabaw para lumamig. Okay, tumango si Gavin at sumandok ng isang kutsara ng sabaw. Hinaipan niya ito ng ilang beses bago ininom. Masarap. Tinapik-tapik ni Erisa ang kanyang ulo na may banayad ng ngiti. Samantalang si Benjamin naman ay nakasimangot sa kanyang almusal na kakaiba kay Erisa at Gavin. Nilinggan niya si Edwin at malamig na inutusan ito, ikuha mo ako ng isang mangkok ng sabaw. Nagulat si Edwin. Tumingin siya kay Benjamin at humihingi ng tawad, Mr. Graham, wala nang natira. Humigpit ang pagkakatali sa pagitan ng kanyang mga kilay. Alam niyang malaking bahagi ang ginawa ni Erisa. Pinandilatan niya ng mata si Edwin at nagtanong, wala bang buong kaldero? Awkward na nilinggan ni Edwin si Erisa. Hindi niya inaasahan na may gusto si Benjamin. Nang makitang si Edwin ay nasa mahirap na posisyon, ipinaliwanag niya, Graham, akala ko ay hindi ka mahilig mag-almusal ng sopas, kaya iniimpake ko ang lahat para dalhin ni Gavin sa paaralan. Kung gusto mo talaga, pwede kang ikuha ni Edwin ng mangkok. Sa isang tingin, nalaman agad ni Benjamin ang nasa isip ni Erisa. Gusto niyang dalhin ni Gavin ang sabaw sa paaralan para sa iba pang mga bata, hindi ba? Ang lahat ng iniisip niya ay ang kanyang mga anak. Hindi ba niya naisip na gumawa man lang ng dagdag na serving para sa akin? Kabanata 150. Mr. Graham, gusto mo ba ng isang mangkok ng sopas? Maingat na tanong ni Edwin. Kinaway-kaway ni Benjamin ang kanyang kamay sa paraang nakakawalang saysay at sumagot, ayos lang. Sinulyapan siya ng mayordomo at nag-alinlangan sandali bago umatras patungo sa likuran ng silid. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin ng isang patagilid na sulyap at nakita na lamang niya ang huli na nakatitig na sa kanya. Baka sa mukha niya ang sama ng loob. For some reason, medyo na-guilty siya nang makita ang hitsura nito. Gusto mo bang? Hindi, ayoko. Ngumuso si Benjamin bago ipinagpatuloy ang kanyang almusal. Bahagyang umawang ang bibig ni Erisa sa sinabi nito. Sinulyapan ni Gavin si Benjamin. Nakaupo siya sa tabi ni Benjamin at maingat na inilagay ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, hinihila ang pantalon ng kanyang ama. Sa pagkakataong iyon, sinulyapan ni Benjamin si Gavin. Daddy, gusto mo ba ng akin? Kumunat ang noo ni Benjamin habang nakatitig kay Gavin. Huwag kang magsalita habang kumakain. Napatulala si Gavin. Nang makitang galit na galit si Benjamin, nag-isip sandali si Erisa bago biglang tumayo sa kanyang upuan. Saan ka pupunta? Matigas na tanong ni Benjamin. Walang naglakas loob na tumawid sa kanya gamit ang nakakatakot na aura na kanyang pinalabas. Napakunot ng noo si Erisa at sumagot, pupunta ako sa kusina saglit. With that, pumunta siya sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, naglabas siya ng umuusok na mangkok ng sopas. Hindi niya akalain na gugustuhin din ni Benjamin na matikman ang kanyang sopas. Ito ay medyo hindi inaasahan, ngunit si Erisa ay nakaramdam ng kaunting guilty na hindi siya pinansin ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kanyang teritoryo. Mr. Graham, kumain ka ng sopas. Sa pagtingin sa maliliit na singaw na tumataas mula sa sopas, ang mukha ni Benjamin ay lumiwanag, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay? Sinabi ko bang gusto ko ng sopas? Hininaan ni Benjamin ang boses at nagtanong. Sinulyapan ni Edwin si Benjamin, at hindi mapigilan ni Erisa ang inis. Gusto niya ba ng sopas o hindi? Ito ay orihinal na para sa mga bata at hindi sa kanya. Okay lang sa akin kung ayaw niya. Naiinis, inabot niya ang mangkok habang sinabi niya, mali ako sa pag-aakalang gusto mo ng sopas. Taos puso akong humihingi ng paumanhin para dito, pasensya na. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ni Erisa ang gilid ng mangkok, natanggal ang kanyang kamay. Natigilan siya sa ginawa ni Benjamin. Isang string ng mga sumpa na salita ang naglaro sa kanyang isipan, ngunit pinipigilan niyang sabihin iyon. Humigop ng sopa si Benjamin. Fresh out of the pot,
nakakapaso na at medyo nasunog ang dila. Gayunpaman, nanatiling tuwid ang mukha niya at ninamnam ito sa kanyang bibig saglit bago ito nilunok. Masarap ang lasa, hindi katakataka na puno ng papuri si Gavin para dito. Pagtingin kay Benjamin habang umiinom ng sopas, gusto siyang kutsain ni Erisa. Nang ibukan niya ang kanyang bibig para magsalita, sinalubong niya ang nangingibabaw nitong titig, at naubos ang kanyang mga salita. Umupo ka. Iginala ni Erisa ang kanyang mga mata habang nakaupo upang ipagpatuloy ang kanyang almusal. Nagtatakang tumingin si Edwin sa gilid. Gav, subukan mo ito. Pagkatapos lunukan ni Gavin ang huling subo ng sopas, naglabas si Erisa ng chicken pie na may mga dahon sa gilid bilang palamuti. Sa sandaling hiwain niya ang chicken pie, ang hangin ay agad na napuno ng masarap na amoy ng pagkain. Walang kamalay-malay na sumulyap si Benjamin nang maamoy ang halimuyak. Bahagyang kumalam ang kanyang tiyan sa nakakatamis na amoy. Mukhang masarap. Ano ito? Nagtaas ng mata si Erisa at nagtatanong na tumingin sa kanya bago sumagot, "This is chicken pie." Hindi mo ba nasubukan dati? Napatingin si Benjamin kay Erisa at nahuli ang mga mata nito. Nagtaas siya ng kilay na nagtatanong. Nope, matapat niyang pag-amin. Natigilan si Erisa sa sagot niya. Ang pie ng manok ay hindi talaga itinuturing na karaniwang katutubong pagkain, bagaman. Akala ko ay sinubukan niya ito kahit minsan. Well, kung ganoon, bakit hindi mo subukan? Siya ang nagkusa na ibigay ang isa kay Benjamin. Mas mabuting ipasa ko sa kanya ang isa. Kung hindi, baka magsimula na naman siyang gumawa ng kaguluhan at mang-aasar sa akin. Ang matitigas na anggulo ng mukha ni Benjamin ay nagpapalambot ng isang dampi, sapat lang para mapansin ito ni Edwin, at ang huli ay nagmamadaling lumapit upang pagsilbihan si Benjamin. Habang ginagawa iyon, pinuri niya si Erisa at napabulalas, "Mr. Graham, ang bango nito. Mayroon itong tunay na amoy." Napakahusay na nagawa ito ni Miss York. Ang kanyang tingin ay makitid at matalas, si Benjamin ay nakasimangot habang siya ay nakatutok sa mukha ni Edwin at nagtanong, "Nasubukan mo na ba?" Nakipagkita sa hindi kasiya siyang titig ni Benjamin, nagmamadaling ipinaliwanag ni Edwin, "Tumulong akong matikman ito habang nagluluto pa." Agad na nawala ang maasim na tingin ni Benjamin. Inilagay ang chicken pie sa isang plato, inihain sa kanya ni Edwin ang chicken pie pagkatapos tanggalin ang mga dahon. Napatingin si Erisa sa marangal na lalaki. It's merely breakfast, yet kumakain siya na parang kumakain sa isang high-class restaurant. Naghukay siya ng isang kutsara ng chicken pie at dinala sa bibig ni Gavin. Humalaklak ang batang lalaki at bamulong, "Mommy, kaya kong kumain mag-isa." "Sige." Pagkatapos nitong subukan, "Makakain ka na mag-isa." Ngumiti si Erisa ng matamis sa kanya. Kumagat si Gavin, at agad na nagliwanag ang mga mata niya sa tuwa. Masarap din talaga ito.